Muli, tingnan po ang ating katabi at sabihin nga po natin, masaya ako. Nandito ka, amen. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang ating Diyos. Ano po. At ngayon nga po mga kapatid, no, at pasensya na po at medyo kailangan lang po natin i-close po yung Isaiah, mga kapatid. In the last chapter 66, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon, sa kanyang patnubay, sa kanyang gabay, mga kapatid. Sa bawat salita, ano po, na siya nga pong sa atin naririnig at nawa nga po mga kapatid ay patuloy nga po itong tumimo, ano po, kaya nga po ng ating panalangin, ito nga po nawa maging daan po ng ating mga buhay. At ngayon nga po mga kapatid, ang ating may babagi ko po sa inyo ngayon, itong ating kahuli-hulihan po, yung last chapter po ng Isaiah, mga kapatid, from Isaiah chapter 66 verse 1 to 2, ano po, at please allow me po na to title this sermon po, ngayong umaga pong ito, What does God want from me? Ano po? So ano nga ho ba ang nais ng Panginoon? Ano nga ho ba ang nais ng Diyos sa ating mga buhay? Ano po? Minsan mga kapatid, no, hindi nga po may iwasan, ano po, bagamat sa mga gantong sitwasyon ng ating mga buhay, hindi may iwasan na tayo po ay humihiling sa ating Panginoon. Amen? Hindi po may iwasan na tayo po ay nananalangin, at lumalapit sa ating Panginoon. What if, mga kapatid, no? Minsan ho ba ay dumating na po sa inyong mga buhay na tayo naman po ang tanungin ng Diyos, ano po? Ano nga ba ang gusto ko ano nga ba yung gusto ko para sa atin, no? Ano nga ba yung gusto ng Diyos para sa atin, mga kapatid? Mas ba na naisip na ho natin 'yon, no po? In spite maraming pagsubok, given na 'yan, mga kapatid. Tulad nga ho ng araw-araw po natin na buhay. Talagang medyo, bagamat tayo po ay nasa alanganing sitwasyon, no? Nakikita ho natin yung takbo po ng ating gobyerno ngayon, mga kapatid. Talaga naman nga po nga, hindi maiwasan, hindi mabaling po yung ating paningin. Ano po? Na talaga naman ho ang kung tayo po ay may concern po sa ating bayang Pilipinas, medyo palubog na araw po tayo sa utang. Ano po? Talagang minsan po, pag po mga ganong sitwasyon, ganong panahon, hindi po maiwasan talaga na tayo po ay mangamba, no? Ganito po, maaaring kayo po ay narito ngayon, may mga pagsubok, may mga kapigatian, mga kapatid, pero ako po'y naniniwala at patuloy po tayo nagtitiwala, mga kapatid, na masigit pa rin po yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Meron tayong mga hiling sa ating Panginoon, meron po tayong ninanais, layunin po sa ating mga pamilya, pero masigit na mga kapatid, ay maunawaan po natin kung ano po yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Higit kung ano po yung nais ng Diyos na siya sa ating pag po tayo tuwing sumasamba sa Kanya. Sa bilang introduction, mga kapatid, ano po, kung kayo po nakadalo po nung Friday, ano po, ay huhugutin ko lang po yung kapiraso po doon, no? Na katulad nga po ng bawat isa po sa atin, hindi nga po tayo nakahigit, ano po, sa kabanalan ng ating Panginoon. Kailangan ho natin ng tagapagligtas upang tayo nga po, kapatid, ay maligtas sa galit ng Diyos, sa kaparusahan ng ating Diyos. Po. Nung palang way back, Isaiah chapter 1, no? Nakita ho natin yung bayang pinili ng Diyos na siyang sa kanyang tinuring niya bilang anak ay sadyang nga pong hindi lang po nagkasala. Sila po yung talagang matindi ho yung kanilang pagrebelde sa ating Panginoon. Hindi ho nila kinikilala na ang Diyos ay si Yahweh. Ang kanilang buhay, ang kanilang pamantayan, pero ngunit ganun po man, mga kapatid, salamat po sa biyaya ng ating Panginoon at ibinigay niya po sa atin si Kristo upang siya po ay sa atin po tayo muli maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ho, muli niyo pong tingnan, ano po yung katabi, kamukha na po ni Kristo, ano po. Banal na po yan. Sabi nga po ni Kayde, pinabanal na ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Ngunit ganun pa man, ano po, hindi nga po doon baga natatapos po yun, no? Nawa po, kung tayo lang po, kung sa atin lang, mga kapatid, no? Paano nga ho ba tayo tatanggapin ng kabanal-banal na Diyos? Kung maunawan nga lang ho talaga natin, kung gaano ho kalaki yung, nakita na ho kayo nung taong perpekto, ano po? For example, di ba, perpekto. Di ba, ang hirap niyang kausapin, ang hirap lapitan, ano po? Dapat pagka kinausap mo siya, dapat talagang kailangan naghanda ka, pinaghandaan mo. Di lalo tigit ang Diyos, ano po? Siya po ay banal, ano po? Alam niya yung laman ng ating puso at ganoon din po ang ating isipan. Kaya mga kapatid, as we are called to worship Him, to honor Him, and to bless His name. Kapatid, kung meron man po tayong pagkatawag, ano po, bilang pagtugon sa kabutihan ng ating Panginoon, bilang pagtugon po sa sukdulang biyaya na patuloy na ibinibigay po sa atin ng ating Diyos, karapat dapat lang, mga kapatid, na siya po nga po ay ating purihin, parangalan, ano po,
at patuloy nga pong sambahin ang kanyang dakilang pangalan. Kapatid, kung wala po tayong Panginoon, kung hindi po tayo kinatok, kung hindi po tayo inabot ng Diyos, mga kapatid, wala na po tayong kapupuntahan. Tayo rin po ay sadyang kasama na rin po ng mga tao nga pong lito, gulo, wala pong layunin, direksyon ng kanilang mga buhay. Nais ng Diyos, mga kapatid, na siya po ay manahan sa ating mga buhay. Nais ng Diyos na yung ating mga puso ay sadya nga pong kanya maging tahanan. Sabi nga sa 1 Corinthians, doon nagkakamali, we are now the temple of the Holy Spirit. Pero ano nga ho ba yung nais ng Diyos? Doon po sa puso nga pong yun, mga kapatid. Minsan meron po akong napanood sa FB Live. Hindi ko na po sasabihin kung ano po yung napanood kong yun. Hindi ko na po sasabihin kung anong pong banda yun. Nagulat lang po talaga ako doon sa kanilang production, mga kapatid. Talagang sabi ko, Lord, ang tindi po ng bahay-sambahan po nila. Nung sila po ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon, yung pong sa camera pa lang, gumagano na. Tindi to. Sabi ko, Mami, lupit nito Tapos po, yung pong kanilang stage, talaga naman po yung ilaw mula rito, lumalampas hanggang doon. Sabi ko, tindi parang feeling ko, nasa club na ako Tindi, yung mga, papuri, pagsamba nila sa Panginoon, talaga naman pong extravagant, impressive, mga kapatid. Yung production pa lang, talagang pag po pinanood nyo, masisiyahan ka na pag nasa bahay ka na. Kaya nga sabi ko nga, kung titignan lang natin itong bahay-sambahan natin, tingin nyo ba malulugod ang Panginoon dito? Pero ganun pa man, salamat kapatid. At may matutunan po tayo mamaya. Minsan tuloy magtataka tayo, ganun nga ho ba talaga? Ganun nga ho ba at sa ganun bagay nga ho ba mananahan ang presensya ng Diyos? Sa ganun paraan nga ho ba, mapapagpala nga ho yung ngalan ng Diyos? Ganun paraan nga ho ba natin mapaparangalan ang ngalan ng Diyos? At sa ganun paraan nga ho ba ang nais ng Diyos? Kapatid, wala naman ho tayong budget para po gawin yung mga ganung kaparaanan. Hindi ko naman din ho kayo pwedeng pilitin na kayo po ay mag-tithes and offering para po palakin yung ating bahay-sambahan. Kung ano po yung pwede natin ma-upgrades pa. Paano? Ano po yung nais ng Diyos, mga kapatid, na siya nga po yung ating purihin at sambahin? Bigyan ko lang po kayo ng konting background. Mukhang nagbibinata po ako. Medyo, Amen. Salamat, Lord, at patuloy tayo nagpapatuloy na baging bata. Balikan po natin konting background lang po. Paano nga ho ba nagpupuri at nagpapasalamat ang bayang Israel po. Balikan nyo po sa Jeremiah 7:1, 4:8-11. Kwentuhan ko po muna kay mga kapatid. Pag po sila ay nasa templo na po ng Panginoon, ito po ang kanilang ginagawa. Pinapunta ni Yahweh si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi na ang ganito, makinig kayo mga taga-Huda na nagkakatipon dito sumamba kay Yahweh. Malinaw kapatid. Kaya po sila nagpunta po sa templo, wala po silang ibang dahilan, kundi po sumamba kay Yahweh. Maganda naman, Verse 4, talong po tayo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing ito ang templo ni Yahweh. Ang templo ni Yahweh, hindi kayo maliligtas ng mga salitang iyan. So meron pong laban po ang Diyos sa kanila pong gawi kung paano po sila magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Bagamat sila po, kapatid, ay mga bayang pinili ng Panginoon, meron pa rin po nakikita ang Diyos kung paano nila at kung ano yung kanilang dahilan para po sambahin ang ating Panginoon. Verse 8, bakit kayo nagtitiwala sa mga salitang walang kabuluhan? Ito po ang problema, mga kapatid. Yung mismo yung mga tao pong nagpupuri at sumasamba sa Panginoon nawa ay, ito po ay sila po ito. Babasahan ko lang po kayo, mga kapatid. In verse 9, ito po ang naging offense po sa kanila ng Diyos. Nagnanakaw kayo, pumapatay kayo, nangangalunya kayo, nanunumpas sa hindi katotohanan, naghahandog kay Baal at sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang hindi nyo kilala. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos saharap kayo sa akin, sa aking templo at sasabihin ninyo, ligtas kami rito. Verse 11, bakit? Ang tahanan bang ito'y mukha lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Napakabigat, mga kapatid. At patuloy nga pong ipinapaunawa sa kanila. Ang kanila pong pagsamba ay hindi po naayon dahil lang po sa kaya nilang sumamba. Kung yung kaya nilang ialay. Ngunit ang kanilang buhay ay patuloy pa rin po sa kadiliman at kasamaan.
Napakahirap naman nga ho talagang sambahin ng ating Panginoon dahil nga po siya ay tunay na banal at ang tao nga po ay sadya nga po makasalanan. Anong pwede nating ialay sa ating Diyos? Ano po? Maaaring tayo rin po sa ating mga buhay just to reflect, mga kapatid. Ano po? Nawa magkaroon po tayo ng higher view sa ating Diyos. Ano po? Nawa kapatid, hindi lang ho siya ang Diyos na yes, laging mag-iingat, laging papatnubay, laging gagabay. Pero nawa mga kapatid, lagi ho natin tingnan na tayo po pala ay nakikita ng Diyos. Ano po? Nawa magkaroon tayo ng malawak na pagtingin kung gaano nga ho ba kalaki ang Diyos. Ano po? Nawa sa ating pagpupuri, sa ating pagpapasalamat sa Panginoon, sa ating pagbuka ng ating mga bibig, nawa kapatid, nawa ito po'y hindi babalik sa atin. Ano po? Kapatid, banal ang Diyos. So paano na? Dagdagan ko pa po, no? Medyo kwentuhan ko po kayo. So balik tayo sa Isaiah 66, talong po tayo 3 and 4 na po. Pero ganito naman ang magiging trato ko sa mga taong sumusunod sa sarili nilang kagustuhan at nagagalak sa kanilang ginagawang kasuklam-suklam. Kung papatay sila ng mga baka para ihandog, ituturing ko na parang pumatay sila ng tao. Kung maghahandog sila ng tupa, ituturing ko na parang pumatay sila ng aso. Mabigat to mga kapatid. Pero alam niyo po, no, gusto ko po naisin ko na makita po natin yung grasya ng Panginoon. Itinuturing ko na parang pumatay sila ng tao. Kung mag-aalay sila ng handog na regalo, na ituring ko na parang naghahandog sila ng dugo ng baboy. At kung magsusunog sila ng mga insenso bilang pag-aalaala sa akin, ituturing ko na parang nagpupuri sila sa mga Diyos-Diyosan. Verse 4, maliban dyan, papadalan ko sila ng parusang labis katatakutan, sapagkat nung ako'y tumawag, hindi sila sumagot. Nung ako'y nagsalita, hindi sila nakinig. Gumawa sila ng masama sa aking paningin, at kung ano ang ayaw ko, yun ang ginagawa nila. Mga kapatid, to make the long story short, just to give you background, mga kapatid, they know the perfect sacrifice. Alam nila kung ano po ang nais ng Diyos. Mag-alay ng tupa, mag-alay ng kung ano mga hayop, na talaga naman po nilang inalagaan, dilinis, Ngunit ganun pa man, mga kapatid, kahit anong ialay po nila, kung ang buhay naman po nila ay hindi nagbabago, wala nga pong halaga yung kanilang papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Napakalaga. Kaya nga po, kapatid, sabi pa nga po rito, ang tindi ng offense ng ating Panginoon. Matthew 15:3-9, sumagot si Jesus sa kanila, at kayo, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Halimbawa, sinabi ng Diyos, igalang ninyo ang inyong mga magulang, at ang lumapastangan sa kanyang magulang ay dapat patayin. Pero nyo, kapatid, noong unang panahon, pag nilapastangan mong yung magulang, kailangan ka ng patayin. Siguro baka patay na siguro ko. Ganun po, kabigat, no? Hindi ka talaga pwedeng mag-alay sa Panginoon na ikaw po ay mayroong pang kasalanan na hindi mo pa pinagsisisihan. Tapat po ang Diyos, dakila po ang Panginoon. Sabi niya pa, verse 5, ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang anak sa kanyang mga magulang na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay nakalaan sa Diyos. To make the long story short, mga kapatid, sa English maganda to eh. To make the long story short, mga kapatid, no? Yung pong pagpapala na dapat sa magulang, ibinibigay na lang po sa Panginoon. Para sa Diyos na lang po, hindi po yung para sa kanila. Verse 6, hindi na niya kailangan tumulong sa kanila. Pinawawalang halaga ninyong utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Imbis po yung dapat to nawa ay maging tulong po sa kanilang mga magulang, ay ito nga po withhold nila at ito po binibigay nila sa Panginoon Diyos upang sila nga po ay makasunod, maging maaaring sa pagbigay, sa offering, Ngunit ganun pa man, nakikita pala ng Panginoon yun, Verse 7, mga pakitang tao, Tamang-tama ang sinabi ng Diyos tungkol sa inyo pamamagitan ni Isaiah, Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, sapagkat ang mga tinuturo nila ay mga utos lang ng tao, Mga kapatid, nawa ito po maging isang paalala po sa atin, Kung paano nga ho ba natin, kung ano nga ho ba yung nais ng Diyos na siya po'y ating purihin at sambahin. Alam ko, mabigat ang sitwasyon, mabigat ang panahon, mga kapatid. Pero patuloy po tayong nagtitiwala at naniniwala na mas higit ang pangalang Yahweh sa ating mga buhay. Maaari may mga bagay lang pong sadya pong tayo itinatama ng Panginoon upang mas lalo po natin maunawaan po kung gaano siya makapangyarihan sa ating mga buhay.
Maaaring kaya tayo nagkakaroon ng problema sa ating tahanan. Maaaring kaya po tayo nagkakaroon ng conflict. Hindi pa po nasusolusyonan na problema sa ating mga tahanan. Baka maaaring kapatid, mayroong naghahadlang kaya po masolusyonan yung ating mga problema. Ano po? You might be in there living the life, knowing the routines of the church. Ano po? Maaaring mga kapatid, alam natin kung paano magpunta sa church, mamuhay na bilang isang Kristiyano. Ano po? Alam natin yung bawat doktrina. Alam natin yung bawat reform theology, yung bawat sistema, yung bawat grasya, biyaya ng ating Panginoon. Pero kapatid, kung hindi ho natin talaga mauunawaan yung kabanalan ng Diyos at yung ating kasalanan, mga kapatid, ito po'y walang kahulugan sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Ano po? Ano nga ho ba ang nais ng Diyos sa ating mga buhay? Kapatid, sabi po ni Martin Lloyd Jones, ano po, there is nothing which is more insulting to the holy name of God than to profess Him with your lips and deny Him in your life. Ano po, sa kabilang, sa simpleng kaparaanan, mga kapatid, once po tayo po, nung unang biblical times, hindi po kayo, ano po, from biblical times, mga kapatid, ito po yung nakita po nila, ano po, sa katulad po natin ngayon, pagkatapos po nilang pumasok po dito sa bahay-sambahang pong ito, mga kapatid, ay naroon pa rin sila sa mundo ng kadiliman. Ano po? Ginagawa na lang ho nila, nais ho nilang sila ay paglingkuran ng Diyos. Hindi ho sila yung dapat na maglingkod sa Diyos. Bumubuo sila ho ng Diyos sa kanilang isipan na sila ay paglilingkuran, susundin po yung kanilang kalooban. Kaya salamat kapatid at tayo po'y nandito pa rin. Ano po? Patuloy na itinatama, patuloy pong pinapaalahanan mga kapatid. Hindi po natin laan kung hanggang saan lang po yung ating mga buhay. Kahit po ako mga kapatid. Kaya nga po everyday, may we be reminded, ano po, kung meron mga ho tayong higit na problema, is yung patuloy nawa ho tayong maging tama sa mata ng Diyos. Ngunit ang maganda rito kapatid, kung kayo po ay nakadalo ng Friday, ano po, wala po tayong kayang gawin para maging tama sa Diyos. Ano po? Yun po ay dahil lamang po sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Wala na tayong ginawa. Binayaran niya na po lahat ng ating mga kasalanan. Ano po? Kaya po malaya tayong nagpupuri sa Panginoon. Malaya tayong nakakaawit sa Kanya. Ano po? Pero ganoon pa man mga kapatid, nawa magsilbi po itong paalala sa ating mga buhay. Ano po? Acts 17:24-25, the God who made the world and everything it, being the Lord of heaven and earth, does not live in the temples made by man. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Nais ko lang po sabihin, ano po, ang pagpupuri at pasalamat po natin sa ating Panginoon at pagsamba po natin, hindi po siya basta nananahan lang po. Hindi po siya kapatid pala tumitingin sa itsura ng bahay-sambahan. Hindi siya tumitingin sa itsura ng iyong katabi. Ano po? Hindi po siya tumitingin sa mga bagay na kung anumang kaya nating ibigay sa Panginoon. Ano po? Hindi po siya basta nanahan sa mga bagay na yan. Nor is He served by human hands as though He needed anything. Since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. Kapatid, wala pong kailangan ng Diyos na pwede ho nating siyang masabi, Panginoon, kailangan mo to. Panginoon, kailangan sambahin kita. Panginoon, kailangan purihin kita. Kaya huminsan na po ako'y makikiraan lamang nawa. Hindi po nawa magiging burden yung ating pagdulo, pagsamba natin sa Panginoon. Ito po ay pagtugon lamang ho natin sa kabanalan ng ating Diyos. Ano po? Kaya po, salamat sa buhay ng mga manggagawa po natin dito, mga kapatid. In spite, may mga challenges, ano po, may mga struggles, may mga pain, ano po, may mga personal issues, ano po. Pero ganoon pa man, salamat kapatid. Patuloy at patuloy pa rin silang nagsiserve sa ating Panginoon. Dahil alam natin kapatid, yung between life and death, ang buhay natin, yung breath na meron tayo mga kapatid, pag ito tumitibok pa, ano po, yan po ay galing lamang sa Panginoon. Bigyan ko lang po ng konting diin pa, no? Si Haring Solomon, kapatid, siya po ay binigyan po ng pagkakataon upang itaguyod, itindig po yung templo ng Diyos. Ano po yung kanya naging tugon? 1 Kings 8:22, talon tayo 23, at 22-23, talon tayo ng 27. Ano po? Sa harap ng buong kapulungan ng Israel, lumapit si Solomon sa altar ng Panginoon at itinaas niya ang kanyang mga kamay. Dalawang kamay, kapatid, tinaas niya. At nanalangin, Panginoon, Diyos ng Israel, wala pong Diyos na katulad ninyo sa langit o lupa. Tinutupad niyo ang inyong mga kasunduan at ipinapakita ninyo ang inyong pag-ibig sa mga lingkod ninyong buong pusong sumusunod sa inyo.
Malinaw po yan kay Haring David, sa kanyang anak na Haring Solomon, na pag ikaw ay sumunod sa ating Diyos, ikaw ay talaga naman sadyang pagpapalaan. Tutuparin niya lahat ng kasundo, tutuparin niya lahat ng mga pangako niya sa iyo, tutuparin niya yung pag-ibig para sa iyo bilang kanyang lingkod. Verse 27, pero makakapanahan po ba talaga kayo, O Diyos, dito sa mundo? Hindi nga po kayo magkasya kahit sa pinakamataas na langit. Dito pa kaya sa templo na ipinatayo ko. No? Paano nga ho ba magkakasya ang Diyos po dito, mga kapatid? Napakalaki ng Diyos. Ano po? Minsan, no? Kaya nga po, salamat sa Panginoon, kapatid, dahil salamat. No? Bagamat maaaring hindi man po tayo napagkaloob, no? Nabiyaan po ng sadya nga pong malaki-laking lugar, mga kapatid. Salamat, kapatid, at naririnig pa rin ng Diyos at pwede pa rin tayong mag-alay ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Tulad ni Haring Solomon, no? Lord, paano ka mananahan dito? Kalaki-laki ito, hindi ka kakasya rito, Panginoon. Napaka-literal ng tanong. So mga kapatid, what does God want from me? Ano nga ho ba yung nais niya sa kanyang mga pinili, hinirang lingkod ng ating Diyos? Ano po? Isaiah 66 verse 1-2, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono at ang mga lupa ang tuntungan ng aking paa, tutungan ng aking mga paa. Kaya anong klaseng bahay ang itatayo nyo para sa akin? Saang lugar ninyo ako pagpapahingahin? Ano po? Kapatid, ang ating sinasamba, pinapupurihan, pinag-aaralan every day, Friday, Sunday. Ano po? Kung hindi nyo pa po kaya pong imaginein, mga kapatid, yung pong ating mundong ginagalawan ay tungtungan lamang po ng Diyos. Ano po? Napakalaki po ng ating Panginoon. Tayo po siguro kung sukatin lang, baka po ay alikabok lang po tayo sa ating Diyos. Ano po? Napakalaki po ng ating Panginoon. Ano po, nais na iparting po sa atin. Ano po? Tayo po ay nakikipag-usap po sa atin ng Panginoon at siya nga po ay tumitingin. Ano po? Siya po ay naghahanap ng mga tao nga pong pwede niya hong pagharian. Pwede niya nga hong asamahan. Ano po? Kanyang maging templo. Ano po? Siya nga po ay kanyang maging gabay, proteksyon, patnubay. Ano po sa ating mga buhay. Kapatid, wala man nga po tayong higit na maiaalay tulad po ng mga Israelita. No? May mga tupa, may mga kambing pa, may mga toro pa, inaalagaan nila, inaalay nila. Dahil po ganun yung pagtingin nila sa Diyos. Ano nga po yung pwede natin maibigay sa ating ngalan ng Diyos? Salamat, mga kapatid. Sabi niya po in verse 2, ano nga ho ba ang nais ng Diyos? Ano nga ho ba ang nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? Nawa, mag-iiwan lang po ako ng 3, mga kapatid. Nawa, ito po'y baunin ninyo at nga magkaroon po ng transformation po sa ating mga buhay. Mas lalo niyo pong maunawaan ang kadakilaan, ang kabanalan ng Diyos. Verse 2, hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Yun ang malaking problema natin, mga kapatid. Paano ho natin naalayan ng Diyos na siyang gumawa ng lahat ng bagay? Ano pwede natin ibigay kahit baga, pero mo, yung ating music team ngayon, sorry, I just give them honor, no? Talaga naman pong they spend time, para lang po practicein yung mga bawat nota, tono, para lang po maibigay, maialay po sa ating Panginoon. Ang problema, kapatid, nasa Kanya na po lahat ng bagay. Kahit pala, kahit pala patayuan ko ng second floor to, baka kung di naman po natin maibibigay yung kanyang nais, wala rin po palang kabuluhan. Kahit po siguro magbago tayo ng itsura, kahit naman, paano nga ba yung nais ng Diyos na gusto niya pong makita sa kanya nga pong sumasamba at nagpupuri sa kanya? Binibigyan pansin ko ang mga taong mapagpakumbaba. Yun yung pala yung una, mga kapatid. Pangalawa, nagsisisi, contrite spirit, at may takot sa aking mga salita. At napakahirap pong ibigay yan sa Panginoon, mga kapatid. Paano natin ibababa yung ating mga sarili? How we do humility, kapatid? Kung maunawa lang po natin, kung ipapaunawa lang po ng ating Diyos, po yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, yan po yung magtutulak po sa atin para po ibaba po yung ating sarili sa kadakilaan po ng ating Panginoon. Hindi niya po tayo pinabayaan, hindi niya po tayo iniwan sa gitna ng ating kasalanan. Paano na lang po, ano po yung ituturo po natin sa ating mga anak?
kung wala po ang salita ng Diyos? Ano pong ituturo po natin sa ating asawa? Paano natin i-drive itong ating buhay kung wala po ang Diyos sa ating mga buhay? Salamat po sa tita ko. Sabi niya nga kanina, paano na lang po kung walang Diyos sa ating mga buhay? Minsan naisip ko rin yun, no? Ano nga ba ituturo natin sa ating mga anak? Paano nga ba tayo mamumuhay dito sa mundo nga pong ito? Kung lahat tayo mataas, kung lahat tayo, excuse me po sa word, paano kung lahat tayo arrogante, ano po? Paano kung lahat tayo talagang sadyang matatapang yun? I-segue ko lang, no? Nung naroon po kami sa NLEX, 5 hours po kami nagbabiyahe. Sabi ko, alam mo, pwede ko bang gamitin yung swerte? Alam mo, napakaswerte ng expressway na to. Walang bumababa sa kotse at nagwewelga. Kasi pagka may lumabas dito, lalabas na rin ako eh. Magwewelga na kami. Sabi ko, paano kung lahat ng tao arrogante? Paano kung lahat ng tao? May karapatan kami dito. Nagbabayad kami ng toll. Diba? Siyempre, nagbabayad kami ng toll eh. May karapatan kami. Paano na lahat ng yun? Ay, sabi ko, Lord, alam mo, sabi ko, Panginoon, salamat. Nakilala ka namin. Baka po mga Kristiyano rin yung mga kasama ko. Relax na sila. Kalmado. Sabi ko, sabi ko, nakakaya naman, lalo pa ako. Kaya nga ako umuwi kasi magme-mensahe ako eh. Tapos ako pa yung, sabi ko, baka maging viral pa ako dito pag bumaba ka. Sabi ko, may karapatan din kami. Sabi ko, grabe po, iba po pala yung pakiramdam, no? Nang nadong ka, naghahalo na po lahat, yung galit, yung inis, yung pong tawag ng kalikasan, kapatid. Grabe. Kung hindi ko alam kung anong gagawin ko sa akin. Kaya nga po, kung ganito lang po tayo, iiwan po tayo ng Panginoon sa gantong ating mga ugali, kapatid, mawawasak po tayo lahat. Ano po? Hindi ko po alam kung mag-agree po kayo sa akin. Minsan po sa ating mga buhay, meron din tayong maliit na kayabangan sa ating mga buhay. Kaya nga po dito sa ating mundo, ang nagiging pamantayan, dapat may posisyon ka. Di ba? Dapat may titulo ka para nire-respeto ka at ginagalang ka. Ano po? Ba? Kaya nga po, kaya minsan nakakailang din pag tinatawag kang pastor. Alam mo yung, hindi naman dapat, baga, no? Kasi ganito talaga tumakbo yung mundo natin eh. Kaya po, salamat kapatid sa ating Panginoon. Tinuturuan niya po tayo kung ano po yung nais niya sa ating mga buhay. At tayo po ay makapamuhay ng puno ng kapayapaan. Gusto niyo pong mamuhay ang inyong pamilya po ng kapayapaan, kapatid? Gusto niyo po, magpakumbaba po kayo. Ano po? Pwede niyo hubang tignan niyo pong katabi, ano po? Ano pong sekreto, ba't ho kayo nagkakasama-sama pa, ano po? Pagpakumbaba. Joke lang. I mean, kung hindi nga lang po dahil sa pagpapakumbaba, kapatid. Amen? Ang hirap. Akala niyo ba kami mag-asawa? May mga bagay, hindi kami pagkakain, may mga conflict, may mga desisyon. Napakabigat. Pero Lord, salamat, no? Dahil po, meron tayong tinitingnan si Kristo Jesus, yung pong ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, ibinaba niya po yung kanyang sarili upang siya po sa ating mamagitan at maging pamantayan po ng ating mga buhay. Lahat magmamalaki. Kasi ako'y lalaki. Ganun pag lalaki, dapat ako masusunod, no? Kaso po, sabi nga po nung nakaraan, di ba, nung naikwento ko sa inyo, hindi pala gano'n. Dapat po babae ang nasusunod para may payapa po sa bahay. Ano po? Amen. Amen. Sorry, maling konteksto po yun. Baka po may mag-correct po sa akin. Mali po yun, mga kapatid. Isang maling pag-aaral. Pag po kayo maniniwala. False prophets po yun. Joke. Una po mga kapatid, tayo po yung magpakumbaba. Be humble po. Ano nga ho ba yung pagpapakumbaba, mga kapatid? Marami pong description ko na pong humility. Ang dami ko pong pinuntahan. Napunta pa ako sa 1-4 Israel, sa mga Jews. Sa ganito lang po nawa natin ilagay, ano po. To make the long story short, mga kapatid, ang pagpapakumbaba, ano po, is to acknowledge that we are sinner, ano po. Patuloy nating maunawaan, kapatid, na tayo po ay makasalanan at magkakasala, ano po. Kasi, pag po kasi tinignan na natin yung ating kapwa, ganda nga po ng Friday kasi dapat tumatin po kay Friday. Hugutin ko ulit yung Friday, ano po, kasi pagka ikaw righteous, no, yung pong self-righteous mo,
Minsan di maiwasan magagamit mo talaga sa kapwa mo pag marami ka ng alam sa salita ng Diyos, marami ka ng natututunan, ang tingin mo tuloy sa kapwa mo makasalanan. Pero hindi pa natin nakikita nga po, parang ang hirap tuloy tingnan yung ating kasalanan kasi nakakasunod ako, Panginoon eh. Lord, nakakasunod ako sa mga batas mo. Pero one way or another, kapatid, makasalanan ka pa rin. Hindi ka naman si Jesus. Ano po? Hindi ka, yung tatandaan, hindi ka si Jesus. Ano po? Isa lang po si Jesus. Nga po, nawa, kung may mga bagay nga man po tayong hindi pagkakaunawaan po sa ating tahanan, kapatid, nawa makatulong po ito sa inyo. No po. May mga conflict naman sa church man po natin, sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, mga kapatid. Matuto po tayong magpakumbaba. No po. Yung pala yung sekreto sa ating pamumuhay, araw-araw na ating mga buhay. Mahirap pong gawin yan, kapatid. Hindi natin kaya ibaba. Naalala ko nga yung, hindi ko na po kukwento sa inyo, basta, ano na po ito, chismis lang po ito. Minsan, sa ating mga buhay, siya pagka ikaw nagkakaroon ka na ng, ito naisip ko lang naman ito, pagka nagkakaroon ka ng posisyon sa ating mga buhay, hindi maiwasan na idadala natin sa ating tahanan. Pare, medyo na-promote ka as a manager. Kapatid, sana po yung pagiging manager, sa opisina lang po yun. Ano po? Hindi po yung dinadala sa tahanan. Kasi pagdating po sa tahanan, pare-pareho lang rin po tayo. Kung ano po yung laman baga ng ating bulsa, kung ano po yung ating kinatatayuan, nawa kapatid, sa paningin ng Diyos, tayo po'y pantay-pantay lamang. Nawa matuto po tayo magpakumbaba. Salamat po, Panginoon, sa ulan. Medyo mainit Salamat sa ulan. Lord, thank you. Mainit po talaga. Nawa, wag po kayong kakabahan, Kanina tumunog po yung painitan ng tubig. Kinabahan ako. Sabi, ba't gano'n kinakabahan na ako? Pag akala ko umuulan, Lord, patuwarin mo ko. Temo, may nangyayari sa atin na pag kami yung tumatahimik, ay, shucks, umuulan. Ayan, so, kaya Lord, dapat talaga, ituon natin yung ating sarili sa Panginoon In the context of humility before God, these words capture the sense of acknowledging one's own limitation and submitting to God's will with a sense of reverence and dependence. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid? Maunawaan po natin, malayo po tayo sa kaperpektuhan ng buhay po ito. Tayo po, kapatid, ay limitado. Hindi po tayo magiging perpekto. Ang tanging magagawa lang po natin ay patuloy pong ibigay po yung ating buhay, Panginoon. Ngayon, o maaring bukas, pagising natin ng umaga, Panginoon, turuan niyo po akong maging mapagpakumbaba. Pwede ho kayang gawin natin yung bukas, kung loobin ng Panginoon. Kasi hindi natin alam, malay niyo, makita niyo naman po yung, hindi na po sana sa trabaho, sa ating buhay. Lord, turuan niyo po akong maging mapagpakumbaba, Panginoon. Lord, ibabaan niyo po ako, O Diyos. Kasi kapatid, yung ating damdamin, alam ng Diyos yung higit natin kailangan. Hindi ho mananahan ng Diyos pala sa mga tao kung talaga naman pong sadyang hindi ho siya kailangan. Para bagang mapagmataas, mapagmalaki, hindi siya kailangan, kapatid. At ang maganda rito, pag nagawa mo yung nagpakumbaba ka, kapatid, balik mo kagad sa Panginoon. Ang Panginoon yun ang siyang sumasama sa iyo. Pag nagawa mong mag-joke lang po ako. Pag kaya mo nang unawain ang iyong ina, ang iyong ama, pag naunawaan mo ng iyong anak, kaya mo nang ibaba ang iyong sarili sa kanila, purihin ng Panginoon, ang Diyos yun, gumagalaw na sa ating mga buhay. Hindi po tayo yun. Alam ko, hindi po madaling maging magulang, Hindi po madaling magpalaki ng pamilya. Pero mga kapatid, ito po ang nais ng Diyos upang siya po ay maging gitna, maging sentro ng ating tahanan. Panginoon, ibaba niyo po ako. Kasi po may promise po dyan. Psalms 25 verse 9, next slide po. He leads the humble in what is right. Pag ang puso mo, kapatid, ay mapagpakumbaba, 101,000% ang Diyos doon nananangan. At tutulungan ka ng Panginoon, yung bawat lalakaran mo, magiging tama, magiging tumpak, magiging makadiyos po. Kaya po, hindi po basta-basta po ang salitang pagpapakumbaba. And teaches the humble His way. Hindi lang po niya tayo ginagabayan sa ating paglakad. Tayo po'y tinutulungan niya doon patungo po
upang higit natin makilala si Kristo sa ating mga buhay. Kasi po, sorry, pag po kasi nakakita ko ng word na way, isa lang po talaga naisip ko. John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. Ano po? Yan ang kailangan ng tao eh. Yung daanan, katotohanan, at ang buhay. Kapatid, wala na pong totoo dito sa ating mundo. Ano po? Lahat pwede na nga po talagang magsabi ng maring pasinungaling para lang po tayo makapture ang ating mga ang kanila makailangan po sa atin. Kung mayroon man pong tanging totoo, ano po, ay tanging si Kristo lamang. Kaya kapatid, patuloy tayong mag-iingat. Ano po, maging ask natin agad yung wisdom ng Panginoon. Pagmulat pa ng ating mga mata, Panginoon, ibaba niyo po ako. At kayo nga po ang mag-control ng aking buhay. Ang maganda ron, kapatid, pagdating ng Friday, ano po, nawa mag-unahan po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, salamat. Kumilos ka sa aking buhay. Yung mga taong hindi ko kayang unawain, naunawaan ko na. Pastor, binigyan ko pa nga ng pansit eh. Di ba? Sabi nga ni Pastor John eh. Pag inawag ka, bigyan mo pansit. Di ba? Pag inawag ka, bigyan mo ng pandesal. Ano po? Mga taong hindi mo kayang unawain, nauunawaan mo na. Dahil po, lalo mong nakikita kung papaano nga lang talaga tayo inunawa ng Diyos. Ano po? Napakabait ng Lord, no? Kaya mga kapatid, please, ulitin ko po, attend po kayo ng Friday, you know? Napakaganda yung sabi ko, Lord, hindi mo makontain kung ano yung pamantayan ng Diyos pag po sinabing mabuti. Minsan pala talaga nakakainis. Kaya pala si Jonas, medyo sumamahalo niya sa Panginoon. Panginoon, napakamahabagin mo. Kasi of course, etong taong to patatawarin mo, Panginoon. Minsan natin maiwasan, di ba? Parang, kaya pala si Jonas medyo, siguro kaya siya galit na galit eh. Kasi alam niyo yung buhay ng Nineveh, Panginoon, hindi mo masukat yung kabutihan ng Panginoon. Pwede niyo ba muli tingnan niyo pong katabi, ano po? Napakabiit po niya. Kaya nating unawain yan, kapatid. Amen. Ay, minsan nakakagalit. No? Kaya pala si Jonas galit na galit eh. Tinakasan niya, Lord, hindi ko ililigtas to. Ayoko, masasama to. Grabe si Jonas nun, sobrang. Ngayon, nung kami po ay naandito na, personally ako, sabi ko, Lord, napakabuti mo naman. Ang hirap mong pantayan. Ang hirap mong sundan, Panginoon. Alam mo, minsan maiiyak ka na lang kung paano mo sila nauunawaan. Maiiyak ka na lang, Lord, paano mo sila kayang mahalin? Ako, hindi ko sila kayang mahalin. Kaya wala kang magagawa, kapatid. Ibaba mo talaga yung sarili mo at itataas mo ang Diyos sa iyong buhay. Sarap, no? Lagi ka na sa presensya ng Panginoon at lagi mo na itataas ang Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Kapatid, na huwag natin kakalimutan ano po, na ating buhay, maaaring tayo man po ay maraming kasalanan, ano po, hihigitan ng Diyos, ano po, yung kanyang kapatawaran doon. Yung dugo, kapatid. Diba, no? Kaya maganda talagang balikan yung Old Testament. Sorry, maisingit ko lang to. No? Hindi ko lang kasi ma-imagine no, kung gano'ng kalaki yung pag-ibig ng Panginoon nung hinatulan niya po yung bayan ng Ehipto, kung di po nagkakamali, yung pong papatay niya lahat ng panganay. Pero mo, ang lakas ng Lord, kaya niyang pumatay, magtanggal ng buhay, pero kaya niya rin magligtas. Anong pwedeng maging protection po nila? Banal na dugo. Yung dugo ng hayop, pagka pinahiran mo yan, hindi ka madadamay sa kamatayan. So, grabe. Nga mga kapatid, kung naiso natin ng tayo po ay makapamuhay ng malaya, makapamuhay po tayo ng puno ng kapayapang kapatid, sa next po natin bubuksan po yung ating mga mata. Panginoon, ibaba niyo po ako, Diyos. Tayo po ay maging mapagpakumbaba. Kapatid, mabuti po ang ating Panginoon. He will lead you and He will teach you the way, what is right and humble His way. Sabi po sa Tagalog, ano po, pinapatnubayan nyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Sila'y tinuturing nyo na isang pamamaraan. Ano po? Sabi po, sa mga favorite natin, si John MacArthur, mga kapatid, sabi niya po ito, the humble believer trusts God and does not hold a grudge, even though others have unfairly treated him, harm him, or ruin his reputation. Such a person does not demand his rights. Instead, he will pattern his behavior after his Lord Jesus, who in supreme humility manifested God's grace to us. God's grace to us. Sa simpleng kaparaan, mga kapatid,
Ano man po ang gawin po sa atin ng ating kapwa nang dahil po sa ating pagpapakumbaba, pag-ibig at pag-unawa po sa kanila. Ano mang sakit ang ibigay nila sa atin, ano mang unfairly treatment, hindi man maging pantay yung pakikitungo nila sa atin, mga kapatid, handa pa rin tayong ibigay, si Kristo. Handa pa rin natin tayo ibaba yung ating mga sarili. Kung paano po ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Paano na nga lang kung wala si Kristo sa ating mga buhay? At sino na ang mamamagitan po sa atin? Sa Diyos at sa ating mga buhay. Ano pong ituturo? Ulitin ko po ulit, mga kapatid. Please, ito po yung aking heart, ito po yung ating heart ng ating church, yung ating family. Paano yung ating mga anak? Anong ituturo natin sa kanila? Ano po? Maging mapagpakumbaba. Ano po? Kahit sinasaktan, di ba? Uy, magkaiyakan pa tayo dito, mga kapatid. Kahit sinasaktan ka kayo, Lord, sana maitas kita sa aking buhay. Nawa, lagi natin ibaba, sa bawat hataw na binigay sa ating Panginoon, sa bawat dugo na dumanak sa Kanya, hindi talaga natin maipapantay yung Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya nga minsan, ang nagiging tugon na lang talaga natin, mga kapatid, is purihin ang Panginoon, sambahin ang Diyos. Pangalawa, kapatid, contrite spirit, nagsisisi. Kapatid, as we acknowledge that we are sinner, nawa, mai-acknowledge din natin that we are broken, Sa ating mundo, mga kapatid, ang hirap naman nga talagang tanggapin na tayo po ay wasak. Sabi nga sa kasabihan, di ba? Don't fix me. I'm not broken. Mga kapatid, pero sa ating Panginoon, kung titignan natin yung ating mga buhay, kapatid, tayo po ay wasak. Sabi pa nga po ng contrite sa ibang salin, it's also called spiritual lame. Ibig sabihin po ng spiritual lame, tayo po ay lumpo sa harap ng Diyos. Wala po tayong paa. Tayo po ay inutil. Tayo po ay lumpo sa Kanyang dakilang pangalan. Ano pong nais ko pong ipabatid dito sa inyo, mga kapatid? Kung hindi po mananahan ang Diyos sa ating mga buhay, tayo po ay magpapatuloy sa ating paggawa ng kasalanan. Walang pong ibang tutulong po sa atin. Hindi po natin kayang iligtas, kapatid, yung ating mga sarili. Tulad po ni Haring David, Psalms 51 verse 17, ang handog na nakakalugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Kapatid, napakahalaga po yung magkaroon tayo ng contrite spirit. Hindi lang po ito para po tayo po ay magsisi. Ito po, kaya po tayo nagsisisi, kapatid. As we say sorry sa ating Panginoon, Lord, patawarin mo ko kasi naunawaan po natin yung kanyang dakilang pag-ibig po sa atin. At nawa yun yung maging daan po sa atin para po tayo po naman ay mabago. Ang nais ng Diyos, kapatid, na tayo po ay maging tulad ni Kristo. Nawa may we transform. Madali nga naman talagang mag-sorry. Madali naman talagang magsabi po ng patawad. Pero nawa, kapatid, as we say it sa ating Panginoon, nauunawaan natin na dapat po mayroong mabago sa ating mga buhay. Minsan kasi baka nga po nagsosorry lang tayo just to at peace lang yung both parties. Sige na, magpatawaran na kayo. Sige, mag-at peace. Pero sa Panginoon, kapatid, ang nais niya na tayo po'y lumago at mag-grow. Nawa, pag po tayo nakagawa ng kasalanan, ang maganda as you acknowledge that you're a sinner, kung sakali man makagawa ka ng kasalanan, tulad ni Haring David, mga kapatid, sino nga ho ba siya bilang tao? Natukso, nadala ng kanyang damdamin, pero salamat sa ating Panginoon. Nung pong binukas niya yung kanyang puso sa Panginoon, natanggap niya yung kapatawaran ng ating Diyos. Pero kapatid, excuse me naman po, bawat kasalanan may consequences. May kapalit po yun. Hindi naman po yan pwede natin takasan yan. Pero ganoon pa man, salamat at nawa tayo po ay patuloy na baguhin ng Panginoon. Gusto niya, kapatid, na siya'y manahan sa ating mga buhay. Sabi niya pa nga po dito ni Haring David, ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Pag po ang puso po natin, mga kapatid, why contrite spirit? Pag ang puso po natin ay yung pusong mula sa Panginoon, kapatid, ito po yung nakakalugod sa ating Diyos. Nais nating mabago. Alam mo yung nagagalit ka dun sa kasalanan na nagawa mo. Nagagalit ka kasi naroon pa rin, pinag-aharian pa rin tayo ng kasalanan na talaga namang nga po nakaka-apekto sa ating pamilya, nakaka-apekto sa ating sarili, nakaka-apekto sa ating ministry. Panginoon, baguhin mo ko. Lord, give me contrite spirit, Panginoon. Mo kapatid, hindi ka bibiguin ng Diyos. Babaguhin ka niya. Para sa ating pamilya, para sa ating asawa,
Sa ating church, ano po, mabuti po ang Panginoon. Pero ang tanong na lang, kapatid, are we willing? Ano po? Nawa tayo po magkaroon po ng pusong mapagpakumbaba. Ano? Hindi po kasi pwedeng paghiwalayin po yung nagsisisi at hindi mo naman kayang ibaba yung sarili mo sa Panginoon. Siya lang po ang tanging makakapagpabago sa ating mga buhay. Ano po? Minsan, gusto natin baguhin yung ating kapwa. Nagugulat na nga lang talaga tayo. Tayo pa lang binabago ng Panginoon. Gusto natin baguhin yung sitwasyon. Gusto natin baguhin ang panahon. Lord, please, can you please stop the rain? No? Of course, nakita naman talaga natin kung paano po tumatakbo ang natural disaster. Kailangan talaga yan. No? Pero niyo po ba mga kapatid? No? Noong unang panahon pala, ang mga pag-ulan nun, hindi lang po 10 araw. Minsan taon pa, di ba? Mga matagal. Mga 1 taon, 2 taon, ulan lang ng ulan. Buti nga tayo, 10 araw lang, kapatid, no? May libre pang swimming pool, ano po? Yung mga drawing po ng mga barkada, pwede na po sila ngayon. Nakapag-swimming tuloy sila. Di ba? Excuse me lang po, joke lang po. Alam mo kapatid, minsan may mga pagkilos at paggalaw ang Panginoon na i-appreciate pa rin natin. Kasi doon natin nakikita yung ating sarili. Paano nga ho ba tayo tumutugon sa mga ganong sitwasyon na ating mga buhay? Lord, baka nga meron siyang nais baguhin sa atin. Maring nais siyang gamitin yung ulan, yung bagyo, paano tayo tutugon? Nasaan na nga ho ba yung ating paa? Saan nga ho ba yung ating puso? Panginoon, ako sa iyo pa rin, Panginoon. Lord, kahit anong panahon, anumang sitwasyon, Panginoon, kapatid, salamat nga kasi sa nabotas, hindi naman ho siguro tayo masyado pong, no? Di pa na po siguro kayo nagdumangoy, no? Malapit na. Alam niyo po ba, hindi ko na po babanggitin yung sorry, nagulat lang po ako sa bandang Apalit, no? Bandang Apalit, Pampanga. Hindi ko na po papangalanan yung project. Meron pong magandang project po ng mga subdivision na bahay, kapatid. Hindi ko po inakala, ano po. Kilala po yung may-ari nun, ano po. Kalahati po yung baha. Kaganda ng bahay, kaganda ng tindig, ano po. Kaya mga kapatid, salamat kung tubig natin gandito, sila nga pong gandito. Hindi na po nila matuluyan. Nasaan na yung ganda? Nasaan na yung sinag ng bahay? Wala na. Lahat. Kaya nga kapatid, salamat. Bagamat narito man tayo, no? Medyo may mga paulan-ulan, medyo binaha. No? Hugas na lang po kay paa, tsaka konting alcohol. Pwede na siguro yan. No? Pero paano nila babalikan yun? Sabi ko, Lord, paano nila babalikan yan? Ang laki ng tubig. Ang tindi ko. Siyempre, ang dumi nun. Medyo, may mga tilapia na nga po sa loob ng bahay. Hindi, panoorin niyo po yung balita. Oh, may mga... Paano ang buhay ba? Paano nga ho ba kung wala tayo sa Panginoon, di natin kaya unawain? Baka magalit pa tayo sa Panginoon. Yung pala, meron lang pala naisip, paalala ang Diyos sa kanilang mga buhay. Maaring kapatid, hindi po ako Diyos. Ano po? Maaring lais lang po, maaring paalala sa kanilang Panginoon na hindi po talaga natin pwedeng ilagak po yung ating buhay, yung ating pagtingin dito sa mundo pong ito. Na sadya nga pong pwedeng mawala, pwedeng mawala lahat. No? Nang dahil lang sa tubig, mga kapatid, no po. Mga kapatid, why God wants a contrite spirit? Ano po? Ganyan po sabi ko kayo ng mga kapatid, nais po ng Diyos na mayakap po natin yung ating kaligtasan. Ano po? Sabi nga po nung isang nakalimutan yung pangalan niya, sabi niya mga kapatid, ang kaligtasan, ayun si Paul Washer yun. Sabi po ni Paul Washer mga kapatid, si Kristo po naparito, yes, para po sa mga naligaw ang landas upang ibigay po ang kaligtasan. Yan. Pero kapatid, hindi lang po siya doon natapos. Ano po? Ang kaligtasan po ng Panginoon ay siya rin po sa atin po nagpapaalala na tayo po nawa ay magbago. Ano po? Nawa yakapin po natin mga kapatid yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa atin mga kapatid. Hindi lang po yan natatapos po sa ganong kaparaanan. Sabi pa nga ni Alistair Begnaud, sabi niya doon, hindi raw po pala talaga natin maunawaan ang buhay pag po hindi natin nakilala ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin alam ang buhay, kapatid. Tingnan ho natin ang tao, ano po, lito, magulo, nakadepende sa panahon, nakadepende sa sitwasyon. Pero pag po kilala po natin ang Diyos, ano po, natututuloy tayong magpakumbaba, magsisi po ng ating mga kasalanan, at patuloy nga po siya, Panginoon, manguna ka sa aking buhay. Ano po. Sabi po sa Psalms 38 verse 18, tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo
ang mga walang pag-asa, mga nasa FB Live po natin, mga kapatid, no? Hindi ko po alam kung ano po ang inyong pinagdaraanan ngayon, mga kapatid. Maaring may mga issues po kayo, personal issues, no? Sa ating mga pamilya nga, no? Mga emotional problem, mga kapatid. Kapatid, panghawakan po natin yung salita ng Diyos. Nais po ng Diyos na tayo po maging totoo sa Kanya. Kahit anong bigat niya, ilapit natin sa Panginoon. Nawa maranasan po ninyo ang kapayapaang mula sa ating Panginoon. Hindi niya bibiguin, hindi niya po binibigo ang mga walang pag-asa. Kasi minsan baka po kasi nananangan na po tayo sa ating sariling lakas. Ano po? Tayo po pala ay dinisenyo ng Diyos para maging palaasa. Hindi po palaasa sa kapwa, ano po, maging palaasa sa Diyos. Ano po, ayan. Nawa lagi natin pag-asa, bago natin gawin, bago natin sundin, kapatid, bago natin mga asikasun yung dapat natin asikasun, Panginoon, pangunahan niyo po kami. Maging mapagpakumbaba, pagsisihan. Sabi po ni J.C. Ryle, ano po, to say that we are sorry for our sins is mere hypocrisy until we show that we are really sorry for them by giving them up. Gaya nga po ng sabi ko kanina, mga kapatid, nawa, kung talaga nga hong tayo po ay tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan, hindi na ho natin yun binabalikan. Yun po ang tunay na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Pag po, nawa, maging malinaw po sa atin yung mga kapatid. Kasi po, baka po magulat na lang tayo, hindi na ho pala natin nararanasan ang Panginoon. Ba't ganun, Lord? Parang wala akong peace. Lord, ba't ganun parang nawala yung joy? Ano po? Ang tanong, kapatid, kamusta, saan ba tayo lumalakad? Ano po? Baka nagpapatuloy pa rin tayo doon sa dating gawin ng ating mga buhay. Ano po? Kaya pala hindi natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Mabuti po ang Panginoon. And last po, mga kapatid, may takot sa aking salita. Trembles at my word. Ano po? Sino pa nga ho ba yung ating katatakutan, mga kapatid? Kaya nga po nawa, no, sa tuwing narinig po natin yung salita ng Diyos, no, magkaroon po tayo ng paggalang. Hindi naman po ito yung takot-takutan lang. No? Pag po narinig natin yung salita ng Diyos, nawa, samahan tayo ng Panginoon, Lord. Habang sinusulat po natin yan sa ating mga notes, Lord, sana, Lord, gabayan niyo ako, Panginoon. Samahan niyo ako, O Diyos. Lord, ikaw po manguna sa aking buhay. Lord, ikaw po pangunahan niyo po ako sa aking mga buhay. Ang may takot sa kanyang salita, no, acknowledge, kapatid, that we are full. Ano po? Kapatid, pag po tayo ay tumingin sa Diyos at tayo po'y tinignan ng Panginoon, yung mga Pharisee, ano po, sila po alam nila yung mga Torah, yung Gospel, pero tingnan mo, nung dumating po si Jesus Christ sa kanilang mga buhay, nakita ho nila, nakakalungkot man, pero hindi ho nila nakita ano po yung kanilang kakulangan at kamangmangan sa kadakilaan ng Diyos. In spite po, alam nila yung first 5 books, alam nila lahat ng mga bagay na yan. Pero kapatid, salamat, no? Nawa, pag po narinig natin yung salita ng Diyos, Lord, kailangan ko to, no? Lord, ako'y mangmang kapag po wala ang iyong salita. Lord, ako'y magiging mangmang, Panginoon, yung ating pag-asa, yung ating pagkaunawa, kapatid, lahat po yan ay galing lamang sa Panginoon. Sabi po ng Ezra 9:4 verse 6, ano po, nagtipon sa akin ng mga tao na takot sa mensahe ng Diyos ng Israel dahil sa pagkataksil ng mga kapwa nila Israelitang bumalik galing sa pagkabihag. Naupo akong tulala hanggang sa dumating ang oras ng panggabi paghandog. Pagdating ng oras na yun, tumigil ako sa pagdadalamhati. Lumuhod akong gutay-gutay ang damit at nanalangin na nakataas ang mga kamay sa Panginoon ng aking Diyos. Sinabi ko, Diyos ko, hiyang-hiya po ako. Hindi po ako makatingala sa inyo sa sobrang hiya. Dahil sobra na po ang mga kasalanan namin, parang umaapaw na po ito sa ulo namin at umabot na sa langit. Ano po? Nawa po sa ating pagsamba, pag-load sa ating Panginoon, mga kapatid, nawa, every time na tayo po magkaroon po ng opportunity, ano po, na makarating po dito sa tahanan ng ating Panginoon, it's all by His grace. Ano po. Ito po, kapatid, dahil lang sa biyaya ng Diyos. Upang magkaroon tayo ng pagkakataon, Panginoon, Lord, linisin niyo po ako. Lord, maging tama po ako muli sa Panginoon sa inyo. Dahil lang po kay Kristo, Lord, nais ng Diyos na siya'y kumilos sa ating mga buhay. Huwag kanila, yun yung kanilang, alam mo, nung unang panahon pa, kung di po ako nagkakamali, no, nakalimutan ko lang ilagay. Nawa sa tuwing magkakaroon ng mga natural disasters sa kanilang mga buhay, ang nagiging tugon agad nila, nagsisisi sila ng kasalanan. Yun sila, Job, nung pong naranasan niyo yun, imbis siya po'y magalit sa Panginoon, natakot siya. Hinubad niya lahat si Job.
Yung pinaranas ng Diyos sa kanya yung disaster, Panginoon, sumamba siya at nagpuri sa Panginoon. Nawa kapatid, ano man pong mangyari po sa ating mga buhay, nawa makita ng Diyos yung tunay na pagkatakot niya, tunay na pagkatakot natin para lang po sa Kanya, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano po? Mabuti po ang ating Diyos. Mga kapatid, Matthew 7:26-27, ngunit ang sino man nakikinig ang mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Mga kapatid, nawa po, ipanalangin natin sa Panginoon. Sundin po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi po tayo ililigaw nito. Tayo po'y sasamahan ng Panginoon. Bigyan po natin ng oras, ng panahon, yung mga services po natin, mapa-online man po yan, dito po sa ating church, mga kapatid, i-treasure po natin yung salita ng Diyos. Yan po ang magbibigay gabay po sa atin, pag-asa, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan po, at nawa pagdating ng Friday o Sunday, yung papuri, yung pasalamat sa Panginoon, talagang todo-todo, dahil po wala tayong ginawa, kapatid, naniwala lang tayo sa Panginoon. Yun lang naman talaga gagawin natin. Dahil naman talaga natin kailigtas yung sarili. Lord, naniniwala ko. Lord, bigyan mo ko yung lakas sa Kanya nang gagaling. Kaya ba natin sundin ng Panginoon? Hindi. Siya pa rin magbibigay ng lakas, siya pa rin magbibigay ng gabay para masunod po natin siya, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Kaya mga kapatid, God is not into what we can do for Him. He wants us to admit that we can't do anything for Him and recognize that we are sinner, broken, and full. Ano po? Sa madaling salita, mga kapatid, wala po tayong pwedeng magawa po para sa Panginoon. Ano po? Wala po tayong pwedeng ibalik po sa ating Diyos unless na aminin po natin sa ating mga buhay, ano po, na kailangan po natin si Kristo sa ating mga buhay. Humility, ano po, yung humility, pagpapakumbaba, contrite spirit, ano po, trembles at His word, ano po. Ito ay dahil lamang po sa gawa ni Kristo sa ating mga buhay. Mga kapatid, God is not interested what we can do for Him, but how His grace works in. Ano po, kapatid, kahit anong gawin po natin, ano po, dito sa bahay-sambahan ng Panginoon, kahit nga gano'n pa po katulumpati yung sinasabi ko po sa inyo, ano po, kung gano'n po ito kainam o kung gano'n tayo tumugtog magpuri sa Panginoon, kung hindi naman ho natin naunawaan yung grasya ng Diyos, mga kapatid, lahat po ng ating ginagawa ay walang kabuluhan. Ano po. Hindi po nananahan ang Diyos sa puso pong hindi naman siya kailangan. Ano po. Hindi po mananahan ng Diyos sa puso nga pong patuloy nakatingin lamang sa kanyang sarili. Ano po? Kung ano ho yung kaya niyang ibigay sa Panginoon. Wala po tayong maibibigay sa Diyos. Kundi yung isuko lang po natin yung ating mga buhay at maunawaan po yung grasya at habag ng Diyos sa ating mga buhay. Nawa, mga kapatid, His mercy, may Jesus work in our lives. Nawa, si Kristo po ay patuloy na kumilos at kumilos sa ating mga buhay. Malapit na po magtapos. Sabi nito, mga kapatid, mahugot ko lang po ito. Nawa, ang pamantayan ng Diyos, kapatid, hindi naman ho yung ikaw baga ay at least may natapos, ano po, kung hindi ho yung taong naunawaan niya na siya po ay kapos at patuloy lamang umaasa sa dakilang biyaya ng Diyos. Ano po, kapatid, kahit ano pa tayo ngayon dito, ano man po yung pwede nating ibigay sa Panginoon, kapatid, wala pong mahigit po dyan. Hindi po tumitingin ng Diyos sa posisyon, hindi po tumitingin ng Diyos sa titulo, hindi po tumitingin ng Diyos kung anumang meron tayo. Ang tinitingnan ng Panginoon, kapatid, yung ating pagsuko, yung grasya, kung paano nga ba natin tinanggap si Kristo sa ating mga buhay. That's it, kapatid. That is Jesus Christ. Ano po? Paano nga ho ba na kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay? Ano po? Last verse po, mga kapatid, 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Spiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo hindi na sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin nyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. At paano natin mapupuri ng Panginoon, mga kapatid? Nawa sa ating pag-awit mamaya, as we transition po sa ating banal na hapunan, mga kapatid, nawa, pangunahan tayo ng Panginoon. Lord, give me a humble heart. Give me a contrite spirit. Lord, nawa magkaroon nga po ko ng tunay na pagsunod, pagkatakot sa iyong mga salita. Kapatid, nais ko lang po mag-iwan ng tanong, sa bawat ating ginagawa, is this what God wants from me? Sigurado nga ho ba talaga tayo sa bawat araw po ng ating mga buhay, ito nga ho ba talaga yung nais ng Diyos sa ating mga buhay?
baka po masyado na tayong abala. Excuse me lang po, baka po masyado na tayong abala. Baka masyado na po tayong nag-aalala. Baka masyado na po tayong nagdududa. Ano po? Tatlo lang po ang nais ng Diyos, kapatid. Maging mapagpakumbaba, pusong nagsisisi, at patuloy na sumusunod sa kanyang mga salita. Ang Panginoon hindi magbabago. Mabuti pa rin ang Diyos. Pwede ho ba tayong tumayo? Ano po? Pwede ho ba natin alayan ng isang awit na pagkanta at tulungan po tayo ng ating mga kapatid na as we transition po sa ating banal na hapunan. Ano po? Sabi po dun sa inawit natin mga kapatid kanina, no, na Lord, nawa, salamat sa kanyang dakilang pag-ibig. Kapatid, nawa po ay pwede ba natin awitan ng Panginoon? Ano po? 1 Corinthians 11. Ayan. Yung nararapat, ano po? Ayan, pwede ba natin isang beses po, kapatid, bigyan po natin ng pagkakataon ating mga sarili na gawin natin itong panalangin, ano po, para sa ating Panginoon. Ano po? Purihin ka, O Diyos. Lord, salamat po.
Tanggapin niyo po ang aming alay sa iyo, Panginoon. Lumuluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Purihin ka, aming Ama, aming Diyos, Panginoon. Lord, ano nga ho ba ang aming maiaalay? Lord, nasa inyo na po ang lahat, Panginoon. Ang tanging maaalay lang namin, Panginoon, na kami po ay makasalanan, Diyos, na kailangan po ng tagapagligtas. Lord, salamat sa inyong bugtong na si Jesus. Na siya nga po nawa magturo po sa amin na maging pamantayan po ng aming mga buhay, na kami nga po ay maging mapagpakumbaba. Magsisi, Panginoon, ng aming mga kasalanan. At patuloy nga po kayong maghari sa aming mga buhay. Lord, huwag at tulungan nyo nga rin po kami makasunod sa inyo, Panginoon, sa inyong mga dakilang salita. At nawa nga, Panginoon, ito po'y magresulta na aming papuri at pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Lord, salamat, tinignan nyo kami, Panginoon. Lord, salamat, binihisan nyo kami, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, hindi nyo kami pinababayaan. Lord, salamat, hindi nyo po kami iniiwan, Panginoon. Lord, nandito pa rin kami. Patuloy na nagpupuri, Panginoon, sa iyo. Lord, nawa, maging karapat dapat nga nawa ang aming papuri at pasalamat sa iyo. Dumati sa huling-huling pagkakataon, kapatid. Kami nilikha, luluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Pupurihin ka. Bawat lahi ay nagsasabi, sa huling-huling pagkakataon na lang, kapatid,